Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Mas Madali Sana. Matibag, aminadong mas madali ang pag-aresto kay Bato kung Senate President pa si Soto. Umani ng reaksyon ang naging pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag matapos niyang amining posibleng naging mas madali umano ang pagsisilbi ng International Criminal Court arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa kung hindi nagpalit ng liderato sa Senado. Ang pahayag ay lumabas matapos mabigo ang mga ehente ng NBI na maisilbi ang warrant laban kay De La Rosa sa loob ng Senado noong Lunes. Kalaunan ay isinailalim ang senador sa protective custody ng Senado sa ilalim ng bagong Senate leadership. Direktang tinanong si Matibag kung magiging mas maayos ba sana ang operasyon kung nanatiling Senate President si dating Senate President Tito Soto. Sagot niya, well, my intelligent guess is yes. Ipinaliwanag pa niya na mayroon na umano siyang koordinasyon noon sa Office of the Sergeant at Arms na itinalaga sa ilalim ng dating liderato ng Senado. Sabi niya, because I have been in coordination with the head of the Senate Office of the Sergeant at Arms appointed by the former Senate President. Ano niya? Dumating ang pahayag isang araw matapos magtagumpay ang leadership change sa Senado kung saan pinalitan si Soto ni Senator Alan Peter Cayetano matapos suportahan ng 13 senador ang pagbabago ng liderato kabilang na si Senator Bato de la Rosa. Si Cayetano ay itinuturing na kaalyado ni de la Rosa. Ang kalaunang nagkumpirma na inilagay ng Senado sa protective custody ang senador matapos mabigo ang tangkang pagsisilbi ng warrant. Sa kabila nito, iginiit ni Matibag na nananatiling balido ang arrest warrant na natanggap umano ng NBI noong Lunes ng umaga. Sabi niya, we are willing and capable of enforcing that warrant. Gayunman, sinabi rin ng NBI chief na pansamantala nilang igagalang ang naging hakbang ng Senado habang nakikipagkonsultasyon sila sa Department of Justice at Philippine Center on Transnational Crime hinggil sa tamang paghawak ng kaso. So, pansamantala na igagalang. Delikado po yun. Baka mayroong pwersahang gagawin para maalis lang si ano. Well, yan ang sinasabi na merisi gaba. Hindi nila akalain siguro na sa araw na yon, May 11, magkakaroon ng kodita. Dahil may nababasa akong mga post na wala daw sa plano yun. Napuwersa na lang nung nangyari na yung pag-aresto kay Bato na nakatakas siya. Kaya napilitan si Senator Jonuel Villanueva nag-motion to declare all possession vacant and nominate Alan Peter Cayetano as Senate President. Di ba nung pagpasok ni Bato, galit na galit? Siguro, nagkasundo. Kasi nga, wala na daw panahon ng lahat ay nabigla sa pangyayari. Hindi katulad noong nagkudita laban kay Senator Escudero noong September of 2025, parang naplano yon
Kaya itong mga dating nasa majority nakapagpaalam ng formal kay Senator Escudero. At pumayag naman si Escudero. Dito, wala na. Kaya yung nag-i-emote si Lacson ngayon. Sinasabi niya na masama ang loob niya. Masama ang loob din ni Soto kay Loren Legarda kasi hindi man lang nagpaalam na lilipat sa dalawang kampo. Yung other three na lumipat, okay lang daw yun. Pia Cayetano, dahil kapatid nga ni Alan, magkapatid na Bilyar, aliado yan ng mga Duterte, parang expected na nila na anytime lilipat. Ang hindi nila ine-expect, itong si Loren Legarda. Kaya siguro, nung nangyari na yung failed arrest ni Bato, nag-usap-usap sandali, yun na. Baka, ito, opinion ko na lang ha. Right on that moment, si Senator Legarda tinanong, ano ba, Loren? Ikaw na lang ang tipping point. Sasama ka ba sa amin o hindi? At nababasa ko na yung mind ni Senator Loren. Ito, sarili kong pana. Inigipit naman lang nila ang aking anak. What's the use of supporting itong majority ni Soto na ang Marcos Jr. administration na sinusuportan nila is ginigipit na kami. Kinasuhan na kami. Sige na. Right on that moment, sige, I will join the majority block. Anong ibibigay nyo sa akin? Senate pro tempore. Deal! Ganon. Kaya, nabigla ang lahat. Hindi nila, kasi kung hindi nag-change of leadership, nako, kung si Senator Soto pa rin ang presidente ngayon ng Senado, madali. Maristo na, wala na. Si Bato, baka naisakay na nila sa eroplano. Again, sinasabi ko, God's intervention. Kamay ng Diyos, gumagalaw na sa ating political system para ma-stop na itong kalukuhang ginagawa nila. Para yung flood control scam na pilit nilang pinagtatakpan dahil nagkaroon ng leadership change, tuloy-tuloy na ang investigasyon yan. Kaya humanda kayo na next week mayroon na daw flood blue ribbon hearing ipapatawag ng itatalagang chairman Senator Rodante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na ni ang iyang atopan karon ni Kuya sa natagaan na mo og yero. Patindog siya og balay. O karon humanag yun sa pag-atop ang among gihatag nga hero sumo na ni. Kuha nagyod ka nang nakaatop nagyod ang mga tao nga gitabangan sa yero. So dili nagyod sila ulanan ani.
At sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga dili na may maulanan kay nailisda na among sin nga buslot sa bag-o. So dako kayo mong papasalamat sa labaw makagagahom Mm. ug sa naghatag sa sin. Dili pa gid may kapalit sa sin tungod kay wala ni kwarta nga ikapalit ug walay nagtabang sa sin dili pa gid may makaatop. Oh, so salamat kayo ya. Salamat kayo.